So, update ko lang mamaya, medyo mahaba-habang lakaran to. And nahihiya na ako magsalita. Kasi mag-isa lang ako. Ayun guys, so it's currently 3:02 PM. And pumunta na ako ng airport. And yun yung bagahe natin. So, explain ko sa inyo mamaya kung saan tayo pupunta and yun yung magiging process na sa airport. Okay? So ngayon, thank you muna yung grab ko. Hi guys! So time check, it's 3:33 and we're here na sa check-in counters. So habang bumibiyahe ako kanina guys, nag-process na ako ng travel tax online kasi parang nasa less than 4 hours na lang magbo-boarding na. So inisip ko baka ma-traffic. So habang traffic dun sa area, so nag-process na ako ng travel tax. So, papakita ko na lang yun dito. Ayan. Pero if ever dito kami magbabayad ng mga travel tax na guys, doon siya. And kita nyo yung mga kanto na yan. Diyan yung bayaran ng travel tax. Diyan, sa area na yan. Saka ito. Basta lahat ng pillars na yan, bayaran ng travel tax dito. Ayan. Saka hanggang doon, lahat yan. So, ako binayaran ko na online. Though, medyo mahal. Dapat 1,620 lang. Ang nabayaran ko na sa 1,690. Ata yun, 1,690. So, okay na rin kasi at least diretso na ako sa check-in counters. Ayan. And it's currently 3:34. So, after nito, immigration na tayo. Sana hindi masyado mahaba ang pila. And, sige, update ko na kayo mamaya guys pag nasa immigration na. Okay guys, so time check. It's currently 4:08 PM. And we're now heading to the immigration. Ayan. Buti konti lang yung tao. And ang boarding natin is 18:25. So may QR code na naman ako. And so dire-diretso na tayo. Time check, it's currently 5:18 PM. So nag-start tayo mag-immigration ng around 4:05. So medyo isang oras at kalahati tayo natapos. Ayan, kakatapos ko lang sa security check. And ang aking boarding time is 6:45. It's currently 5:18. So, CCR muna ako. So, mamaya ako kasi inyo i-share guys pag upo ko sa boarding gate namin kung ano yung mga nangyari sa akin dun sa check-in hanggang sa immigration security check. So, pupunta muna ako ng CCR muna ako. Ayan. So, if makita nyo, solo lang tayo for today. So, mamaya ako explain further pag upo ko sa sa boarding gate. We're done with our quick bio break. So, 5:21 na and pupunta na ako ng boarding gate namin which is gate 101. So, pasensya na guys, disclaimer, medyo awkward vlogging ako kasi first time ko mag-solo vlog. Ayun, kita nyo wala yung mga kasama ko. Medyo awkward pa ako. Nahihiya pa ako mag-vlog ng mag-isa. Actually, this is my first time mag-vlog ng mag-isa. So, 101. Ito pala, ito tayo. Dito tayo pupunta. Gates 101. Since malapit na rin naman yung boarding natin na 6:45, di na ako kakain. And wala rin akong ganang kumain actually. So, siguro sa plane na lang ako kakain. Bibili ako ng airplane food. So, wait lang. Hanapin ko lang yung gate ko. Tapos, hanap ko ng upuan. Tapos, sisimulan ko na ang pag-share sa inyo ng journey ko for this solo trip to Vietnam. Tumigil muna ako dito sa may potato corner. Kinawain ako kasi naglalakad na sana ako dito puntang boarding gate. May time pa naman. 5:25 pa lang. And sa mga nakakilala sa akin, this is my favorite. Ayan. So, and nakakapag-place na ako ng order. And ay, buti maganda yung panahon ngayon sa labas. Ayun. And hindi maulan. Ayan. And dun tayo sa gates 101. Dun pa tayo sa dulo. Hinihintay ko na yung order ko dito sa potato corner. Okay guys, so time check. It's 5:32 and we're here na sa ating boarding gate. Okay, going back. So, natapos ko yung announcement. So, ito na sa gate. Ayan.
5J753 tayo. Cebu Pacific. Kita nyo ba? Basta nakalagay siya dyan sa screen. 5J753 Saigon. 7:30. Ayan, mga kasama ko sa flight. So, ayun nga, sabi ko sa inyo, solo ako for this trip. And isa to sa mga bucket list ko dito sa channel ko. And finally, it's happening. Though kanina nahihiya ako mag-vlog doon sa check-in, pero nilakasan ko lang yung loob ko. Kasi doon ako sanay mag-vlog na mag-isa lang. And tinitingnan nila ako kanina. Medyo awkward. Pero at least habang tumatagal, lalong sumasarap. Hindi, joke lang. Habang tumatagal na kausap ko lang yung sarili ko at saka itong camera. So this is just the start ng aking kalbaryo. Sana hindi ako kalabanin ng aking hiya. And just to continue what I'm saying, guys, so bakit ako bigla nagkaroon ng Saigon trip or Ho Chi Minh trip after Bangkok? Very random kasi yung nangyari. Nag-check lang ako randomly sa app. Nakita ko ang mura nito. Lagi ko kasi binabantayan yung mga places sa Vietnam. And itong Saigon, ang tagal ko na itong tinitingnan. Sobrang 10,000 plus yung ticket niya dun sa app na ginagamit ko. Eh, one time, na-check ko nung July, magbali siyang 6K. So, hindi ko na pinalampas at binook ko na lang siya. And ayun, dito na tayo ngayon. It's finally happening na magkakaroon tayo ng very quick, very quick 3 days. 3 days trip or 4 days, 3 nights, 4 nights, 3 days trip to. Pero yung biyahe kasi natin pa is 1 AM Saigon ng 23. Today is September 20. So saglit lang talaga siya. And hindi ko kaya na mahaba na solo ko, guys. Medyo awkward talaga. But at least I'm getting used to it naman na magsalita mag-isa. So ayun, share ko na sa inyo yung nangyari sa akin simula sa bahay, sa check-in, tsaka sa immigration, and then sa security check. So actually galing pa akong shift kanina, nag-out ako ng 2 PM. And medyo ngarag akong bumiyahe dito kasi parang mga 3:30 na ata ako nakarating. And yun, tama yung decision ko na magbayad na ng travel tax habang nasa biyahe kasi nakabawa siya sa oras ng pagpila ko. Kasi kung pumila pa ako sa travel tax, baka hanggang ngayon 5:30 baka nasa immigration pa rin ako kasi sobrang haba ng pila. So ayun, going back, so nagbayad ako ng travel tax. So na-share ko naman sa inyo kanina online sa Piazza habang nasa Grab. And medyo mahal lang siya. Normally 1,620 lang siya kung babayaran mo dito sa airport. Eh nung binayaran ko online directly sa Piazza app, so ito yung link or i-paste ko sa description box, parang nasa 1,694 yung binayaran ko. So okay na rin kasi pag nasa ganung sitwasyon ka na alam mo parang malilate na, so i-grab mo na lang, pikit mata mo na lang bayaran kasi nung dating ko dito, ang haba rin ng pila sa mga travel tax counter eh. So, plus, ang tagal pa rin doon sa check-in. So, nakasave talaga yung ginawa ko na yun. So, sa immigration naman, ganun pa rin. Parang 1 hour inabot. Almost 1 hour inabot ng pila ko. Nag-start ako ng mga 4:05. Almost 5:05 ako natapos sa immigration. Wala naman tinanong sa akin. Hindi ako tinanong kung sinong kasama ko. Ang tanong lang sa akin is, kailan ako babalik? Ayun lang. Actually, ready naman ako eh. May mga documents ako na mga pin-repair, which is yung COE ko. If you're a private employee, if government employee ka, you need to have like travel authority. And then, meron din akong itinerary, yung daily activities ko, pin-repair ko na rin. Tapos, yung return ticket, and then, yung hotel reservation. So, luckily, wala namang hinanap sa akin. Tinanong lang ako pagkabot ko ng passport. Tinanong lang ako kung kailan babalik, and that's it. Ganun lang. So, ayun yung experience ko as solo traveler since this is my first time. Pero hindi ko naman siya first time na lalabas ng bansa. I think this is my 5th country na if you are my follower or subscriber. So, ayan. So, surprise actually ito. Hindi alam ng mga friends ko kung saan ako pupunta. So, ayan. Yun lang naman naging buong journey ko. Hindi ko na na-video kasi nga ayun, number 1, ang awkward ko kanina. Number 2, first time ko mag-solo travel. And then number 3, hinahanap ko pa yung confidence ko na magsalita ng mag-isa habang naglalakad. So, nung nakakain ako ng fries, parang medyo nakatulong yung fries sa akin, yung comfort food ko, na comfort naman niya ako. And nahanap ko yung confidence ko na
magsalita. Though, andito ako ngayon sa boarding gate. And dami mga nakarinig sa akin na yun. Sila. Pakialam. Wala rin naman silang pakialam sa akin. So, ayun. Samahan niyo ako hanggang makarating ako ng Saigon. Sa hotel ko. And then, abangan yung magiging series natin. Kung ano yung mga pwede nyong puntahan sa Ho Chi Minh, sa Saigon. I-share ko. Hindi ko cover kaya rin sa series na to. Kasi sorry, lumalaban ako dun sa announcement. So, mamaya ako na tutuloy. And it's currently 5:38. So, kakain muna ako. And wala pa akong pahinga. Inatok na ako actually. Pero para sa inyo, gagawin ko to guys. See you na lang mamaya pag boarding na. Okay guys, time check. It's currently 7:04. Medyo late sila ng 30 minutes magpa-board. And, ayan, boarding na kami. And, hindi daw gumagana yung, ano, ayun o, hindi daw gumagana yung tawiran. So, normal na maghahagdanan kami. Ayan. Ayan siya. Feeling ko ano yan, effect yan ng enhancement dito sa NAIA. So, sunod na lang tayo. So, mga 9 PM, andun na ako sa Saigon. Ipakita ko sa inyo, dadaanan namin yan. Bababa kami nun, tapos maghahagdanan pababa, tapos akit ulit ng hagdanan. Okay. So again, this will be my first solo travel. Ako lang makikita niyo sa vlog na to. And I'll try my best to share as many as I can. Since this will be a very short stay lang sa Saigon. Okay? And guys, i-video ko. So bababa tayo dito. Oh my God. Ito yung one of my bucket list din. Ang makababa sa baba ng aeroplano. So ito tayo galing. Then, manual babaan. Guys, time check. It's 7:10. We're finally settled sa ating seat. And may dagdag obligation tayo kasi katabi tayo ng emergency exit. Though more legroom naman siya guys, yun yung advantage. Ayun, more legroom kapag nasa katabi ka ng emergency exit. Pero this is an additional task for us. You are obliged to review itong ganito para akong mag-operate if ever my emergency needs. So ayun, alam ko 1.5 hour ang biyahe. Okay, kaya pala walang arm. Sorry. Gumanon ako kasi akala ko may patungan. Wala pala. So, ito pala siya. So, ayun. And medyo umaambon. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ay, ako pala kita nyo. Ayan. And medyo hindi daw gumagalaw yung mga tube nila. Kaya kailangan mag-manual hagdan. So, ayun. Update ko lang kayo pag nasa Vietnam na ako guys. Bye. Big welcome to Tan Son Nhat International Airport in Ho Chi Minh, Vietnam. Local time now is 22 minutes past the hour of 9 p.m. 7 hours in difference between Ho Chi Minh and Manila. Ho Chi Minh is behind. Now temperature is at 27 degrees Celsius. Okay guys, so time check. It's 9:39 Saigon time. So again, this is minus 1 hour from Manila, just like nung nakompleted. So
tapusin ko lang muna itong process for this mga immigration claim and baggage carousel number 4. And we're here na sa kanilang international airport. I forgot the name, but I'll just post it dyan sa screen below. Okay, so update ko kayo kung saan ako pupunta next. Ayun guys, so currently naglalakad tayo papunta ng immigration. Ayan. So 2 hours, 10 minutes lang yung naging biyahe. Mas matagal pa yung pauwi ko ng probinsya namin. So, ito yung nilalakad ko ngayon. Ayan, papunta kami ng arrivals. And it's 9:41 Saigon time, 10:41 Manila. So, pa kami mga matrigger na naman dyan. Bakit ako nagma-minus-minus? So, hindi na po ako magbabanggit ng time. So, kung anong sabihin ko, mag+1 lang kayo. Okay? So, update ko lang kayo mamaya. Medyo mahaba-habang lakaran to. And nahihiya na ako magsalita. Kasi mag-isa lang ako. So, and after nito, hahanap ko ng mga kainan ko. Tapos, wala namang binigay na departure card or arrival card. So, di ko alam kung baka may i-scan dito sa may immigration. But i-update ko kayo mamaya, okay? Okay guys, time check. It's 10:36 Saigon time. So, kakatapos ko lang mag-immigration. And then, ayan, na-claim ko na yung baggage natin. So, ayun, kagaya lang siya parang sa Manila. Pagkalabas mo ng, ng plane, yung dire-diretso. Yan yun, dire-diretso yun yung immigration nila sa taas. Tapos pagbaba, andito yung mga belts. Dito sa Tan-son-nhat Airport. Ayan. Tapos ito na yung exit. Papuntang arrival. So, ngayon di na ako kakain dito. Siguro doon ako kakain sa hotel. Mag-check tayo ng Grab. Wait lang. Check tayo ng Grab muna dito. By the way, pag mag-grab ko guys, wala kayong dapat baguhin. Ayun, automatic na siyang naka-viet. So, tingnan natin kung magkano hanggang hotel. Okay. Ay, teka. 147,000. 147,680. Tingnan natin kung magkano yung 147,680. 147,680. So that's around 334 pesos. Okay? So lalabas muna tayo guys. Good to declare. Bago tayo de-declare, doon tayo sa green ang customs para makapag-withdraw na tayo ng pera. Okay? So doon ako sa kabila kasi dito yung may mga i-declare. Doon ako sa mga nothing to declare. Okay? So mamaya na ako mag-vlog ulit paglabas guys. It's currently 10:37. Time check, it's 10:47 and kakalabas ko lang ng arrivals. Andito ako nag-withdraw. Andito tayo ng milyones. Ayan o. 100,000, 500,000, 1 million, 1.5, 2 million. Dito tayo ng 2 million. Tingnan natin kung magkano. Gamit natin yung GCash card. Kung magkano magiging transaction. Wait tayo ng text. Okay. Yes. It is currently 10:54 Saigon. Ayan, nasa arrivals area na ako. Ang dami kasing tao doon. And hindi ako makapag-manage ng mga sarili ko. Ang dami kong bit-bit. Hinabad ko na yung jacket ko. And naghanap ako ng ATM kasi yung ATM sa labas, paglabas ng customs, hindi gumagana yung mga buttons. Yung isa naman, sira. Mayroong papel, may notice. So nagtanong ako, sabi nila may mga ATM pa rin daw sa labas, which is either left or right. Paglabas ito, sa dulo. Ayan. Siguro sa kabilang side ganun din. And ang na-withdraw ko is total of 5 million dong. So bale yung una kasi ang nakita ko parang 2 million dong yung maximum, yung pala hindi. So ang una kong withdraw is 2 million dong. Gamit yung GCash card natin, Visa. So ang unang withdrawal ko is 2 million dong. That's amounting to 4,712.58. And then yung pangalawang withdrawal ko naman is 3 million dong, which is amounting to 7,068.87. Ayan, ito yung total na withdraw ko guys.
11,781.25 using GCash. Okay, so ayan siya. So wala naman siyang mga extra charge. Ang naiwang balance na lang is 298.55. So tingnan natin kung same yung amount ng 5 million dong sa converter. 5 million dong. That is 11,330. Okay. So may difference lang na 400. Siguro yun yung yun yung bakas ni GCash. So okay na rin, diba? Okay, ikwento ko muna sa inyo yung mga buong pangyayari kasi naputol yung vlog ko doon sa paglabas ng plane naglakad sa papuntang immigration. So dire-diretso na kasi siya parang sa Pilipinas pagkarating mo doon sa mga nakapag-travel na, di ba paglabas niya ng plane arrivals, dire-diretsong isang mahaba, diretso immigration na. Kagaya siya dito sa airport dito sa Saigon na dire-diretso na siya immigration, and napatigil na ako mag-vlog kasi nagkalat yung mga immigration officer, and baka masita tayo kasi may mga signs na bawal ang camera. So sumunod na lang ako para di tayo mapagalitan. And then medyo ang tagal ng proseso, inabutin ako ng mga 1 hour or almost 1 hour, parang 9:30 ata ako nag-start pumila. Tapos mga almost 10:30 PM na ako natapos. Wala namang hiningi guys sa immigration dito. Bigyan mo lang yung passport mo. Tinanong lang ako, no visa. Sabi ko, yes, no visa. I'm from Philippines. Since wala naman talaga yung visa. And ayun, after nun, pagbaba, same din ang situation parang sa naiya natin. Pagbaba ng immigration, napakita ko yun kanina. Nandun yung mga belts, carousel, mga kung saan mo i-claim ang baggage mo. And maganda dito, hindi nila pinapabayang magpaikot-ikot yung mga bagahe. Inilalabas na nila dun sa belt, inihahilera nila ng maganda. And ayan, nakuha ko siya safe and sound. Kasama ko siya dito sa Vietnam. And ayun, tumigil lang muna ako dito sa side kasi parang ang bilis ng mga pangyayari. Number one, parang it really feels surreal na I did it. I was able to fly alone, and I was able to vlog alone din. Like talking to myself right now, yan. Nagtatawa ako dito, may napapatingin. Sabihin, baka nababaliw na to. Pero yeah, I think this is the start na masanay na ako mag-solo travel. And sana supportahan nyo guys, kahit wala yung mga friends ko sa mga travel vlogs. Ganito pala yung feeling guys ng solo traveler. Like, okay lang magsalita ka dito kasi wala naman nakakaintindi sa'yo. Titingnan ka lang naman nila, though di naman nila intindihan yung sinasabi mo. Pero ayun, parang yung confidence ko tumataas lang. Siguro bukas, pagkagising ko, makahanap ko na yung confidence ko mag-vlog dyan sa labas bukas. And bago ako mag-grab, 11 na pala, ito na ako kakain, may Burger King ako nakita. Ito na muna ako kakain sa airport kasi parang wala nang bukas na mga kainan dun sa hotel nearby. And then isasama ko kayo hanggang hotel guys, check-in, mag-grab tayo. So by the way, paglabas nyo ng customs, ang daming magbebenta ng SIM, taxi services. Hindi na pala ako kumuha ng SIM kasi nag-avail, yung SIM ko kasi is nakaplan sa Globe. Hindi ko binitawan since 2016, nakaplan yan. So nag-avail na ako ng 800 pesos na parang 50 gig. Good for 10 days ata yon, 800 pesos sa promo sa mga naka-postpaid plan ni Globe. And charge to bill naman siya. So hindi na ako nag-avail kasi masaglit lang naman tayo dito. And ayun, ayoko na naman magpalipat-lipat ng SIMs. Okay guys, for your reference, yan yung presyo ng Burger King dito. Ito yung order ko. King's Collection, 263,000 dong. And though but 237,000 pala yung bill natin. Kasi may drinks pa. So for here, dun ako uupo dito sa kabila. And I will call you later. okay, thank you. And so discuss ko sa inyo kung magkano to. Hanap lang tayo ng uupuan natin. So ito yung bill natin, 237,000 Vietnamese dong. Convert nyo na lang kung magkano. Ayan, wait lang, convert na nga natin, 237,000.
536. So that's 536 pesos na meal. Okay lang. Ngayon lang ako mag-meal ng ganito kamahal guys kasi nasa airport naman. Given na yun. At least nabarehan na rin tayo. Ayan, nabarehan na yung pera natin. Ayan. Hindi na puro 500. Kailangan natin ng pambayad ng taxi. Okay. Guys, naman na yung order natin. So ayan, Whopper. And then fries. Tapos parang ice cream ata ito. Tingnan natin. Ay, hindi. Parang ice cream nga yung amoy niya. Tapos large drink. So ayan, kain muna ako guys. So 11:29, 11:30. Magbubuk na tayo pupunta ng hotel. Wala dito. Ayan. And malapit lang siya actually. 193. Magkano nga kanina? Wala, nagmahal. Magkano yung 193 Vietnamese dong? Kita nyo ba? Tira yung 193 lang. 193 Vietnamese dong. Yung 400 pesos yung pamasahe. Ano yan? Mahal ka mapag-hotel na tayo. Gusto ko lang makapagpahinga. Kasi kaya pa tayong shift. So, wait lang. Bubuk ko muna to. Tapos, doon tayo dadaan sa may arrivals. Meron tayong driver, guys. Ayan. And, ang pamasahe ko is 200,000. So, that's around 494. Ayan na, 218 dong yung pamasahe ko. Okay lang yun. High demand. Parang Pilipinas lang din talaga. So, ayun, tinan nyo yung itsura niya, yung arrivals niya, parang sa Pilipinas na sa baba. Sa taas niya is yung departures. So, mamaya ako pupunta ng Grab kasi pinapapunta niya ako sa Grab booth. Ano, translation. I'm coming to you, tapos please go to Grab pick-up point. Alam ko andun yung Grab pick-up point doon. Diyan sa pagtawid. Ay, doon pa pala ata. Doon pa. And then, ipapakita ko sa inyo yung sitwasyon ng arrivals area as promised. Ayan siya. Dami naghihintay. Okay, so let's go. Andiyan na, malapit na si Kuya Rider. And tatawid lang tayo. Hanapin natin yung Grab booth. So, ito yung arrivals area, guys. I already have a Grab. Oh, Grab from here. Yeah, there. And then guys yung arrival hall. And then and bubudulin pa ako. Same money daw. Doon ata sa kabla yung Grab. Sige, puntahan natin. Grab. Okay. Saan? Doon tayo. Ay, dito tayo. Ay, hindi. Dito tayo. Papakita ko sa inyo yung ayan yung arrivals hall nila, guys. Ayan. Pero dito ako pupunta sa Grab. Saan na kaya yung Grab? Okay, guys. So, sa Grab na tayo. Going to our hotel. Yeah, Novo Hotel. And 12:04 daw. Kaya mga karating. So, update lang kayo guys, okay? Hi guys! Time check. It is currently 12:18 Saigon time. So, andito na ako sa hotel room ko guys. So, hindi ko na kayo na bigyan ng view sa daan papunta dito. Kasi ang dilim, sobrang dark and tint ng sasakyan and gabi pa. So, ayun, kaya naputuloy yung vlog. Tapos pagbaba ko ng Grab sa baba. Hindi ko na vlog kasi naghihila ako ng maleta. Kasi backpack pa ako. Tapos hinahanap ko sa phone yung hotel name. And ayan, dito tayo. So nakita nyo na yung room. So bukas magkakaroon tayo ng official room tour. And yung expectation versus reality na feedback natin. And ayun, hanggang dito na lang muna yung vlog guys. This is the first part for sure. Sobrang haba na nito. And maraming salamat sa pagsama sa akin.
kahit mag-isa ako ngayon dito sa vlog na to. And salamat at pinapanood pa rin hanggang dito sa dulo hanggang sa araw ng hotel. So, papahinga lang ako guys kasi galing pa akong shift kanina. Nag-half day lang ako sa work. Dumiretso ng airport, dumiretso biyahe. And then, ayun, ngarag-ngarag, diretso sunod-sunod. Wala, ginusto ko to eh. Ginusto ko to. So, ayun, tutuloy natin yung kwentuhan pagkagising ko ulit. And then, may nakalatag akong mga itinerary natin for tomorrow. Na mga pupuntahan natin. Since maliit lang naman tong Saigon, kayang i-walking distance yan or grab bike. Ayun. So, baro yung pamasahe ko pala kanina from hotel papunta dito is naging 228,800 dong para masa 500 pesos. Okay lang yan kasi madaling araw ngayon, medyo mataas din yung rate ng pamasahe nila. And hindi naman ako makapunta dito kung walang Grab. Kasi wala naman silang train system here. Only Grab. Wala naman mag-Grab bike ako. So, may maleta ako malaki. So, ayun guys. So, this is my room for my stay here in Saigon. And again, if you're new to my channel, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para updated ka sa mga next travel vlogs or anything about travel that I can share. So, ayun lang guys. Papahinga muna ako. Bye-bye!